Yung nakita mong mabibilang mo ng iyong mga kamay na pag-iyak ng iyong ina, yun lang ang iyong nakita. Papaano yung mga hindi mo nakitang pag-iyak niya? Ang ganda ng sabi ni Vice Ganda na, i-elaborate ko na lang ha. Umiiyak ang isang ina na madalas hindi natin nakikita kapag sinasagot natin siya, kapag tumataas ang boses natin sa pakikipag-usap sa kanya, kapag pinagdarabugan natin siya. Umiiyak siya kasi bakit nga naman natin ginaganon siya na ating ina? Ilang beses mo nang sinagot? Ilang beses ka nang nagdamog? Ilang beses nang tumaas ang boses mo? Ako na lang Father Fidel, ilang beses na? Hindi ko na mabilang. Sorry, Mama. Ako lang ito. Ano ka? Diba? Sa mga pagsagot, pagtaas ng boses, pagdarabog na yon, natitiyak mong hindi umiyak ang iyong ina. Nang lumuwas ka, pumasok ka na, pumunta ka na sa kwarto mo, pumunta ka na sa iyong pamilya, hindi kaya siya umiyak? Sa gabing matutulog na lang siya, hindi mawala sa ulirat niya, sinagot ako ng anak ko. Madalas ang nanay tatahimik na lang para wala ng diskusyon, lalong-lalo na kapag nagbibigay ka sa kanya ng pera. Kapag doktor ka na, kapag pari ka na, tas ka na Nangingilag na ang isang ina. Nung bata tayo, ba't ka sumasagot? Ngayong established na tayo, nangingilag na siya, pero hindi ibig sabihin, hindi papalag ang isang ina, hindi nasasaktan ng isang ina. So ilang beses na yon? Dami na nun. Umiiyak daw ang isang ina, kapag 10 oras na ng gabi, wala ka pa. Umiiyak siya sa takot, nag-aalala, ano na kaya ang nangyari sa anak ko? Honest kaya siya sa tinatext niya, sa ginagawa niya, sa kasama niya? Ang dami kayang mga napapariwara ngayon, ang dami kayang napapahamak ngayon, nag-aalala ang iyong ina. Oo, pag uwi mo ng bahay, magagalit siya, pero bago kanya pagalitan, umiyak na siya, at yun ay hindi mo nakita. Ilang beses mo lang ginawa yan, ha? Umiiyak ang isang ina kapag sinasaktan tayo ng iba. Sinaktan ka ng boyfriend mo, ng girlfriend mo, nararamdaman ng nanay mo, niloloko ka ng asawa mo, hindi ka masaya sa asawa mo. Ramdam yon ng isang ina. Alam ng nanay mo, nag-report ka sa kanya, niloko ka sa trabaho, sa negosyo. Hindi mo alam, umiyak siya. Hindi lang niya maipakita sa iyo kasi masihina ang loob niya o loob mo kapag nakita mong umiiyak siya. Pero hindi ibig sabihin, hindi siya naiyak para sa iyo. Kung nasaktan ka, mas nasaktan para sa iyo ang iyong ina. Umiyak siya, hindi lang niya sa iyo pinakita. Umiiyak ang isang ina kapag nami-miss niya ako, nami-miss ka niya. Kaya lang pari na ako, ikaw may pamilya na, busy ka, alam niya, pero nami-miss ka niya. Hindi ka maniwala? Parang ayaw mong maniwala sa akin? Bakit? Kasi busy ka Kasi may pamilya ka na Huwag mong idepende. Yung pagkamis mo sa nanay mo, iisipin mo, ganun din ang pagkamis niya sa'yo. Kapatid, ang anak lang ang nagbabago, hindi ang isang ina. Ikaw hindi mo na siya masyadong mamiss. Kasi may asawa ka, may anak ka, may buhay kang iba. Nanay mo, ikaw lang ang buhay niya. At sabihin niya sa'yo, okay lang ako anak, huwag mo kong alalahanin kahit may sakit pa. Pero hindi totoo na hindi siya nananabik sa'yo. At huwag mong sabihin sa akin, hindi siya naiyak kapag sa tuwing nararamdaman niya ang pangungulilang ito. Tapos makikita niya sa Facebook, masaya kayong mag-asawa kung saan kayo nagpupunta. Lagi ka may oras sa iyong barkada. Natutuwa ang isang ina para sa iyo, pero sa puso niya, kahit pa paano may sakit, wala kang masyadong panahon para sa kanya. Yung pag-iyak na yon, hindi mo nakita yon. Umiiyak ang isang ina kapag nag-aaway-away kayo, tayong magkakapatid. Napakasakit yon para sa isang ina na nag-aaway ang mga anak niya. Ilang beses tayo nakipag-away sa kapatid natin. Ilang beses tayong tumikis ng kapatid natin. Ilang beses rin umiyak kahit tayo ang tama. Kahit tayo ang tama. Tandaan mo, napapaiyak mo ang nanay mo kahit ikaw ang tama, pero nararamdaman niya kung paano mo tinitikis ang kapatid mo. Umiiyak ang isang ina
Kaya wag mong sabihin, hindi mo siya naipapaiyak kahit tama ka. Di lang niya sinasabi sa iyo kasi baka ma-misinterpret mo na pinapaboran pa niya yung kapatid mo. Napasakit ulo. Umiiyak ang isang ina kapag minsan mo lang siyang nakitang umiyak, minsan lang siyang nagpakita sa iyong umiiyak, minsan mo lang aksidente siyang nakitang umiiyak, wala ka pang pakialam. Sinabihan mo pa, "Ma, okay na yon. Iyak ka na naman. Ano ba naman yan?" Pwedeng maganda yung layunin mo, pero bakit hindi mo muna siya pakinggan? Hindi mo na nga sinolusyonan? Hindi mo pa inalam ang tunay na dahilan? Nung bata tayo, nung maliit tayo, hindi tayo makapagsalita. Pero kapag umiiyak ka, inaalam ng nanay mo ang dahilan. Ba't ba umiiyak yung anak ko? Wala kang masabing salita kasi sanggol ka, bata ka. Pero halos maloka siya. Inaalam ang dahilan ng pag-iyak mo. Ngayong siya, minsan lang umiyak, minsan lang magpakita sa iyong umiiyak, makapagsasalita naman siya, konting pilit mo lang, umupo ka lang, pakinggan mo siya, magsasalita siya, sasabihin niya ang dahilan, wala ka lang panahon para siya'y pakinggan. Hindi na nga siya magpapakitang umiiyak. Kasi magmumukha lang palang siyang tanga sa harap mismo ng sariling anak niya. Hindi mo na siya makikitang umiiyak. Pero wag mong sabihin sa akin, hindi mo siya napapaiyak. Hindi lang siya nagpapakita sa iyo umiiyak. Now, despite all this, in spite of all this, nagbago ba sa iyo ang nanay mo? Tumalikod ba sa responsibilidad ang nanay mo? Hindi ba nagtiis ang nanay mo? A mother's heart, a mother's love will always be whole, though many times shattered and divided. Hindi ba't parang ganun ang Diyos? Ganun ang pagmamahal ng isang ina. Kaya nga, hindi malayong isipin na kahit sila'y wala na, nasa kabilang buhay na, mararamdaman mo pa rin ang pagmamahal ng isang ina. Lalo't higit kapag may problema ka. O di ba't ang isang ina raw, ang pinakamahirap para sa kanya, kahit naghihirap na siya, naghihingalo na siya, lumalaban pa rin siya na sana'y mabuhay pa siya, lumakas pa siya, kapag alam niyang wala pa sa ayos ang anak niya. Ang struggle ng isang ina ay yung isipin, may magmamahal kaya sa anak ko, may titingin kaya sa anak ko, tulad ng pagmamahal ko sa kanya. Kaya, hindi ko man masuportahan ng mga sipi sa Biblia. I don't know with you, pero maniniwala ako na kahit wala na si ina, nandyan pa rin siya. Hindi siya nagiging absent, mas nagiging present pa nga siya. Mas nararamdaman niya ang pangailangan ng anak niya. Nasabi ko na sa inyo yata ito na kung wala na yung nanay mo, and then suddenly, napatigil ka na lang, na-miss mo siya. Sinasabi mo sana, nandito ka sana mama, nandito ka sana nanay, nandito ka sana mami. Hindi ko man mabakapan sa Biblia, hindi malayo sa katotohanan, na kaya mo siya na-miss, yakap-yakap ka na niya. O hindi ba't ganun ng Diyos din? Hindi mo pa sinasabi, alam na niya. Hindi ka pa dumadaing, nakayakap na siya. Mga kapatid, ganyan ang pagmamahal ng isang ina. Pero ang sabi ko sa inyo, isa lang ito sa maraming paraan ng pagmamahal at pagpaparamdam ng presensya ng Diyos. Nandyan pa ang banal na misa, nandyan pa ang mga sakramento at marami pang iba. Kaya't kung yan ay pinaniniwalaan mo, yung larawang nakikita mo, mas paniwalaan mo ito. Kung hindi ka nakaka-relate sa sermon ko, kasi nagkulang sa iyo ang nanay mo, hindi maganda ang karanasan mo sa nanay mo. Ang sinasabi ng Panginoon ngayon sa iyo, malimot ka man ng nanay mo, hindi kita kalilimutan. Nagkulang man siya sa iyo, naging masama siyang ina, pasensya ka na, pagdasal mo na lang siya. Ako ang magpupuno ng kulang ng iyong ina. Ganon ang langit. Ganon ang pag-akyat ng Panginoon sa langit.
gagawin niya ang lahat upang ang biyaya para sa atin ng kanyang presensya at pagmamahal ay hindi maubos, kundi mas at mas lalo pa nating maramdaman. So sanang makita natin bilang mensahe ng banal na pagdiriwang.